Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na syempre napapanood po sa Municipal Information Page at syempre sabay din na napapakinggan sa 104.5 radyo natin FM and sa 89.5 radyo Bandera Philippines. Ngayon po mga kababayan ay mayroon na tayong ika-31 episode. Naku, congratulations po sa ating lahat. Dahil sa wakas, nasa 31 episode na po tayo ng ating programang Impormasyon ng Bayan. At isang mapagpalang araw ng Sabado po sa inyo. Ngayon po ay December 2. Uy, countdown po tayo. We have 23 days left before Christmas. Merry Christmas po sa ating mga tagapakinig. And mga kababayan, syempre, nasa taong 2023 pa rin. Sa ating programa ay meron po tayong Balitang Bayan. Yan po ay hihahatid sa atin ng Malis National High School or MNH Newsdeep. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikadalawa sa araw ng Disyembre taong 2023. Ako si Sydney Hope Abuan mula sa Malis National High School. At ako naman po si Ariana Pangan, maghahatid ng makabubuhang Balitang Bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Malis National High School o MNHS News Team. Brooks Point, ginawaran ng parangal mula sa Kalahi, CITSS. LGU sabay na iginawad ang one-story classroom at bagong multi-purpose building sa tatlong barangay. LGU Brooks Point turnover one-story classroom projects, Ipilan National High School and Uring-Uring Elementary School. Turnover of multi-purpose building at Barangay Aripungos. Distribution of livelihood assistance program muling ipinagaloob sa mga beneficiaries. Pagbibigay liwanag sa dalawang barangay ng Brooks Point, magkasabay na sinimulan. Groundbreaking ceremony of electrification project at Barangay Aripungos. Electrification LGU project and Barangay sa Mariñana. Public hearing ng mga bagong ordinansang panlalawigan, tagumpay na isinagawa. Serbisyong Karaban, Tula-Tula Elementary School, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan, sa nagpursang isinagawa ng iba't ibang ahensya. 24 na TESDA Agricultural Trainees, nagtitapos na. Year-end assessment, review and planning, inilatag sa pagpupulong ng mga punong initiatibo bilang paghahanda sa taong 2024. Sangguniang Bayan Updates, Kunsihal Ezekiel E. Rodriguez, bagong Chairman Committee on Education. New SK Fed President Jason Reyes Peña dumalo sa SB session sa kauna-unahang pagkakataon. Oath-taking ng mga bagong barangay secretaries and treasury officials, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benitito Jr. Social Security System Manager bumisita sa tanggapan Mayor Benitito. Mayor Benitito, patuloy pa rin ang pagbibigay ng kasalba sibil sa mga konstituros. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At magbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news para sa unang balita. Brooks Point, ginawaran ng parangal mula sa Kalahi CIDSS.
Para sa detalye ng ating balita, narito si MNHS News Reporter Janjan Puyo. Balitang Bayan. Kinilala at pinarangalan ang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane De Feliciano sa idinaos na kapitbisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kalahi CIDSS Year-End Regional and Stakeholders Program Review Evaluation na ginanap sa Quezon City noong araw ng Martes, ika-21 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing parangal ay tinanggap ni ng Municipal Administrator Edgar Lacandazo at Municipal Planning and Development Coordinator ENP Joey Piramide. Matapos ang isinagawang Year-End Regional and Stakeholders Program Review Evaluation Workshop kung saan ay ipinahayag ang mga top-performing municipalities base sa mga accomplishments at maayos na pagsasagawa ng mga programa at proyekto sa bayan. Lubos na nagpapasalamat si Mayor Benedito sa parangal at pagkilala sa tapat, malinis at makadiyos na paglilingkod. Nagpapasalamat din ang punong bayan sa DSWD Kalahi CIDSS, kay Area Coordinator Jessa Sarayan at sa buong team na sumusuporta at masipag na nakikipagtulungan sa pamahalaang lokal para sa ikagaganda at ikauunlad ng Brooks Point. Janjan Puyong, Malis National High School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Janjan. Samantala, narito naman ang balitang pangkaunlaran. LGU sabay na iginawad ang one-story classroom at bagong multi-purpose building sa 3 barangay. LGU Brooks Point Turnover One-Story Classroom Project, Ipilan National High School and Uring-Uring Elementary School. A turnover of multi-purpose building at Barangay Aripungos sa ulat ni MNHS News Reporter Janjan Puyo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang turnover ceremony ng one-story classroom building project mula sa 20% Development Fund ng pamahalaang lokal para sa Ipilan National High School at Uring-Uring Elementary School noong araw ng Miyerkules, ika-22 ng Nobyembre taong 2023. Masayang tinanggap at pinasalamatan ni Public Schools District Supervisors Mary Jane Veray ng North Brooks Point District at Dr. Paterno Marquez ng South Brooks Point District, kasama ang mga principal na sina Ma'am Lea G. Rondael ng INHS at Ma'am Sunny Lynn F. Acosta ng OM at mga guro ng mga nasabing paaralan. Ayon kay PSDS Mary Jane Veray, naging mabilis ang pagtugon ng pamahalaang lokal sa pangangailangan ng silid-aralan na hindi man lang inabot na 1 taon ang pagpapatayo at pagpapagawa ng gusali. Ipinahayag din ni PSDS Dr. Marquez ang kanyang pasasalamat sa pagpuno ng pamahalang lokal sa mga kakulangan ng silid-aralan at walang sawang suporta pagdating sa sektor ng pang-edukasyon. Dagdag pa niya na naway patuloy ang pag-unlad ng barangay Uring-Uring hindi lamang sa edukasyon kundi maging sa kulturang mayroon ang barangay. Hinakayat ni Mayor Benedito na ingatan ang mga silid-aralan at gamitin sa paghubog ng mga mag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan at kaunlaran ng bayan. Nais ni Mayor Benedito na hindi lang ngayong henerasyon magamit ang mga proyekto ng pamahalaan, kundi sa mga susunod pang henerasyon, ang lokal na pamahalaan ay patuloy na susuporta ayon sa kakayanan ng munisipyo upang maitaas ang antas ng edukasyon ng mga kabataan tungo sa maunlad at progresibong bayan. Samantala, sinagawa rin noong parehong araw ng Biyernes, ika-24 ng Nobyembre taong 2023 ang turnover ceremony ng multi-purpose building mula sa 20% Development Fund ng pamahalaang lokal para sa Barangay Aribungos, Brooks Point, Palawan, na pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane De Feliciano, Municipal Engineer Raul Quijano Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Masayang tinanggap ni Kapitan Edgar Enzo, mga kagawad at mga opisyales ang gusali dahil malaking tulong umano ito para maging maalwan ang mga transaksyon ng mga mamamayan sa tanggapan ng barangay. Ayon kay Mayor Benedito, ingatan, pahalagahan at pagyamanin ang gusali upang higit na mapaganda at magamit ng mas matagal. Tagpa ng punong bayan na nagpapasalamat siya
na mabilis natapos ang proyekto at magagamit kaagad bago ang pagtatapos ng taon. Janjan Puyong, Malis National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa inyo, Janjan. Samantala, sa Balitang Pangkabuhayan naman, Distribution of Livelihood Assistance Program muling ipinagkaloob sa mga beneficiaries na ihahatid sa atin na MMH News Reporter Lorraine Kate Rodolfo. Balitang Bayan. Personal na iniabot ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. kasama si Municipal Cooperative and Development Officer Naomi Presto ang tulong sa hanap buhay mula sa programa ng pamahalaang lokal na Livelihood Assistance Program or LAP na ginanap noong Miyerkules ng umaga, ika-22 ng Nobyembre, taong kasalukuyan sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Masayang tinanggap ng 22 na mga residente ng bayan ang nahiram na pangpuhunan sa pagsisimula o pagpapalago ng negosyo mula sa pamahalaan. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong umano ang programa para sa kanilang pamilya. Hinimok naman ni Mayor Benedicto ang mga nakatanggap na gamitin ito sa mabuting paraan sa pagbuo ng negosyo at pagyamanin upang sa lalong maging kapaki-pakinabang ito sa bawat isa. Mithiin ng punong bayan na maitaas ang antas ng kaginhawaan ng pamumuhay ng mga mamamayan ng Brooks Point. Lorraine Kate Rodolfo, Malis National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Lorraine. Magandang balita, mga kababayan. Magbibigay liwanag sa dalawang barangay ng Brooks Point, makisabay na sinimulan. Groundbreaking ceremony of electrification project sa Barangay Aribungos. At electrification na proyekto ng LGU sa Barangay San Mariñana na ihahatid sa ating news reporter Lorraine Kate Rodolfo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedicto Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedicto, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., ang groundbreaking ceremony ng electrification project sa Latubi Road, Sitio Kapangyaan, Barangay Aribungos, Brooks Point, Palawan, noong umaga ng Biyernes, ika-24 ng Nobyembre, taong 2033. Dinaluhan ng nasabing groundbreaking ceremony ni Ginoong Victor Villanueva, kinatawa ni Paleco General Manager of Professional Electrical Engineer Rez L. Contrivida upang ipahayag ang suporta sa proyektong pagpapailaw sa mga kalsada at komunidad ng Brooks Point. Ayon kay Ginoong Villanueva, ang isinasagawang electrical upgrading ay maghahatid ng mas magandang daloy ng kuryente sa bawat kabahayan. Tinatayang 70 o higit na kabahayan ang makikinabang sa proyektong pagpapailaw sa Barangay Aribungos. Malugod na tinanggap at pinasalamatan ni Barangay Kapitan Edgar Inso ang pamahalaang lokal sa pamumuno ni na Mayor Benedicto at Vice Mayor Attorney Feliciano sa proyektong pailaw dahil magkakaroon na ng liwanag maging ang liblib na lugar sa Barangay Aribungos. Ayon kay Mayor Benedicto, ang electrification project ay isa lamang sa mga proyekto ng pamahalaang lokal sa kanyang pamumuno at nais niyang palawakin ito upang maabot ang malalayong sityo ng mga barangay at mapaglingkuran ang mamamayan ng Brooks Point. Nagpahayag naman ng buong suporta si Vice Mayor Feliciano sa mga programa at proyektong pinangungunahan ni Mayor Benedicto upang mas marami pang mga mamamayan ang makinabang tungo sa mapayapa at maunlad na bayan. Samantala, matagumpay namang isinagawa ang groundbreaking ceremony ng electrification project sa Cabingas Road, Sitio Tamlang 1, Barangay San Mariñana, Brooks Point, Palawan noong araw rin ng Biyernes. Pinangunahan ito ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano ang pagpapasimula ng proyektong pailaw sa Sitio Tamlang 1, kasama sina Municipal Engineer Raul Quijano Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedicto at Paleco Representative Victor Villanueva. Ang proyektong ito ay may haba na 1.7 kilometers na naglalayong mapailawan ng 40 kabahayan sa nasabing sitio. Mayroong ilalagay na 21 steel post pamalit sa mga pansamantalang mga haligi na iniligay.
Maaalalang sa termino ni Vice Mayor Atty. Feliciano bilang dating mayor ay nagkaroon na rin ng proyektong pailaw sa nasabing lugar. Ngunit hindi umano sapat ang kuryenteng dumadaloy, kaya naman nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa Paleco upang maisaayos ang kuryente sa lugar. Hinikayat ni Mayor Benedito na alagaan ang proyekto upang tumagal at magamit ng susunod na mga henerasyon ng bawat pamilya sa lugar. Dagdag pa ni Mayor Benedito na mayroon siyang inilaang pondo para sa krudo upang maisaayos ang kalsada sa lugar at sa buong bayan ng Brooks Point. Ayon sa punong bayan, makakaasa ang mga mamamayan na tutugon ang lokal na pamahalaan sa mga nangangailangan ng kanyang nasasakupan. Lorraine Kate C. Rodolfo, Malis National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Lorraine. Samantala, para sa ating balitang pangkaunlaran ng bayan, public hearing ng mga bagong ordinansang panlalawigan, tagumpay na isinagawa. Hatid sa atin ni Aris Bondesilio, MNHS News Reporter. Balitang Bayan! Isinasagawa ang pampublikong pagdinig ukol sa panukalang ordinansa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan na pinangungunahan ng Office of the Provincial Assessor noong araw ng Huwebes, ika-23 ng Nobyembre taong 2023 sa Brooks Point Octagon Plaza. Dinaluhan nina Mayor Cesario R. Benedito Jr., 2nd District Board Members Ryan D. Maminta at Al Nasher Iba, 1st District Board Member Juan Antonio Alvarez, Provincial Assessor Yuvica M. Colbe, REA, at iba pang kawani ng pamahalaang panlalawigan at lokal, kasama ang mga stakeholders, real property owners, at taxpayers ng Brooks Point at mga karatig bayan gaya ng Aborlan, Nara, Rizal, Bataraza, Quezon, Sofronio Española at Kalayaan upang mapakinggan ang nilalaman ng panukalang ordinansa sa pagbabago ng halaga o market value ng propiedad o ari-arian at sa general revision ng pagsasagawa ng assessment ng real properties at posibilidad ng pagtaas ng buwis sa mga real properties upang makatulong sa mga programa at proyektong pagpapaunlad sa bayan at lalawigan ng Palawan. Layunin ng general revision na ito ay maitama ang halaga ng mga ari-ariang natitinag at hindi natitinag sa kasalukuyang panahon. Maipakita ang totoong halaga ng mga ari-ariang base sa panibagong schedule ng market value, malinis ang mga dobleng pagtatas ng mga ari-arian at maisulong ang transparency at accuracy ng proper market upang makahikayat ng mga namumuhunan at mai-reclassify ang mga real properties. Mahalaga ding malaman ng publiko ang regular na update ng market value dahil sa pamagitan nito ay naitatama ang pagkolekta ng buwis at higit sa lahat ay maraming proyekto at serbisyong publiko ang naipagkakaloob ng mga mamamayan tulad ng serbisyong medical-dental, pagpapatay ng school buildings, ospital, barangay health center, kalsada, tulay, waiting shed at iba pa. Aris Bondesilio, Malis National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Bon. Balitang pangkawang gawa, serbisyong karaban, Tula-Tula Elementary School, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Sa anibersary isinagawa ng iba't ibang ahensya. Narito si MNHS News Reporter Aris Bondesilio para sa detalye ng balita. Balitang Bayan! Tuloy-tuloy ang serbisyong karaban sa ilalim ng pamumuno ng Marine Battalion Landing Team 7 at Headquarters 27th Marine Company at sa pangunguna ni Acting Commander Officer 1st Lieutenant Antonio G. Gonzales, PNM. Sa pagkikipagtulungan ng pamahalaang lokal sa Sitio Tula-Tula, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan, noong araw ng Linggo, ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang masiglang pagtutulungan ng Philippine Marine Corps, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, iba't ibang ahensya at grupo tulad ng Brooks Point Maritime Law Enforcement Team, Brooks Point District Jail, BJMP, at Municipal Police Station, Brooks Point, ay nagtagumpay sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa buong sitio ng Tula-Tula. Kasama rin ang Naval Installation Facility Dental Dispensary, Job Box, PCBI Brooks Point, Ipilan Chapter, LGU Brooks Point, Municipal Civil Registrar, Municipal Agriculture Office,
Municipal Information Office at Barangay Ipilan Council sa mga naghandog ang serbisyong caravan ng iba't ibang serbisyong medikal, civil, agriculture at marami pang iba. Hindi lamang ito isang serbisyo, kundi isang pagdiriwang din para sa komunidad. Isinagawa ang masiglang palaro na nagdulot ang kasiyahan sa mga bata at matatanda. Ang maagang pamasko na ibinigay sa mga kabataan ay nagdulot ng tuwa at saya sa kanilang mga puso. Sa pamagitan ng serbisyong caravan, patuloy na pinapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga lugar na nangangailangan. Isang malaking tagumpay para sa bayan, isang malaking hakbang tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Aris Bondasillo, Malice National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Bon. Samantala, sa ating balitang pang-agrikultura, 24 na TESDA Agricultural Trainees nagsipag tapos na sa ulat ni MNHS News Reporter Aris Bondasillo. Balitang Bayan! Matagumpay na idinaos ang graduation ceremony ng training sa production of high-quality inbred rice, seed certification, and farm mechanization rice extension services program o RESP at pagkilala sa 24 na mga nagsipagtapos mula Barangay Salugon na isinagawa sa Bonsai Agricultural Farm, Barangay Inogbong, Bataraza, Palawan, noong araw ng Martes, ika-21 na Nobyembre, taong 2023. Ang nasabing training ay scholarship mula sa TESDA, Department of Agriculture, PhilMec, PhilRice, DAATI sa pamagitan ng Bonsai Agricultural Farm sa pangunguna ni Engineer Alex Ordas, kung saan libreng sinasanay ang mga magsasaka sa mga makabagong teknolohiya para sa ikalalago ng produksyon ng palay at ikaunlad ng kanilang hanap buhay. Dagdag pa sa libreng training ay makakatanggap din ang lahat ng trainees ng allowance at agricultural kit. Dumalo naman sa nasabing training organization ceremony sina Board Member Mr. Agri Ariston Arzaga, TESDA Administrative Staff Rowena Elo, bilang kinatawan ni TESDA Provincial Director Gerardo Mercado at ang kinatawan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Brooks Point TESDA CPEC Deborah Faith Malakaw at Barangay Kapitan ng Salugon Freddy Bocobo. Patuloy ang pasasalamat ni Mayor Benedito sa mga biyayang tatanggap ng mga mamayan ng Brooks Point at hinimok niya ang mga nagsipagtapos na gamitin at paluguin ang mga kaalaman at pagsasanay na natanggap at ibahagi din ito sa iba pang magsasaka upang sama-samang lumago ang bawat isa at patuloy na maging kabahagi sa food security at sustainability ng Brooks Point. Aris Bondasillo, Malice National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Paul. Para naman sa balita at usapang pangkaantaran, year-end assessment, review and planning, inilatag sa pagpupulong ng mga punong inisiatibo bilang paghahanda sa taong 2024. Narito si MNHS News Reporter Kizzy Lumugda para sa detalye. Balitang Bayan! Sinagawa ang 3 araw na executive meeting, year-end assessment, review and planning ng pamahalang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap sa Puerto Princesa City noong araw ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-27 hanggang ika-29 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang bawat tagapanguna head of office ng tanggapan ng munisipyo ay naglahad ng accomplishment report mula sa Enero hanggang Nobyembre 2023. Pinag-aralan din sa pagpupulong ang mga suliranin na naranasan sa pang-araw-araw na operasyon ng bawat opisina at kung paano ito masusolusyonan at maiiwasan sa susunod na taon. Samantala, magpapatuloy naman ang pagpaplano para sa pagsasagawa ng mga programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na araw ng pagpupulong. KCM Lumogda, Malice National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, guest. Samantala, sa Sangguniang Bayan Update, magkasunod na ating mapapakinggan, Konsihal Ezekiel E. Rodriguez, bagong Chairman Committee of Education. At new SKFED President Jason Reyes Espeña, dumalo sa SB session sa kauna-unahang pagkakataon.
na ihahatid sa atin ni MNHS News Reporter Jenny Babes Bukubo. Balitang Bayan. Itinalaga nitong ika-177 session November 21, year 2023 sa bulwagan ng Sangguniang Bayan si Konsehal Ezekiel E. Rodriguez bilang bagong chairman ng Committee of Education matapos ang termino ni dating Sangguniang Kabataan Federation President G. Mart Nainggi. Nagpapasalamat naman si Konsehal Rodriguez na kasalukuyang chairman din ng Committee on Infrastructure and Communication sa tiwala na ipinagkaloob ni Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at ng buong konseho. Gagawin umano ni Konsehal Rodriguez ang kanyang makakaya upang lalo pang maitaas ang antas ng edukasyon sa bayan sa pamamagitan ng mga akmang resolusyon at ordinansa. Ayon kay Konsehal Rodriguez, ang aking lubos na pasasalamat unang-una sa ating dakilang lumikha, pangalawa sa ating presiding officer, sa katauhan ni Vice Mayor Mary Jane Feliciano at maging sa lahat ng mga kasamahan kong konsehal ng bayan ng Brooks Point, buong pusong pagtitiwala upang italaga ako bilang bagong Chairman Committee of Education. Makakaasa po ang ating bayan na gagawa po tayo ng mga kaukulang mga ordinansa at resolusyon na angkop sa ating kapanahunan upang mabigyang pagkakataon maiangat palalo ang antas ng edukasyon sa ating bayan. Sa pamamagitan ng lehislatibong pamamaraan, tayo ay magiging boses sa konseho ng ating mga makabagong bayani, guro, na silang nagsasakripisyo magkaroon lamang ng seguridad na ang mga mag-aaral ay nasa tamang daan at magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan. Samantala, masayang tinanggap ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano ang bagong miyembro ng konseho na si Sangguniang Kabataan Federation President Jason Ray M. Sispeñe sa unang pagdalo nito sa session noong araw ng Martes, ika-21 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kasabay ng unang pagdalo ni SK Federation President Sispeñe ay ang kanyang privilege speech na nagpapasalamat sa pagkakataon na maging kinatawan ng mga kabataan sa bayan ng Brooks Point sa Sangguniang Bayan. Handa na umano siyang gawin ang kanyang tungkulin na maging boses ng kabataan at agarang ipaabot sa konseho ang mga hinaing ng mga kabataan. Sinabi niya rin sa kanyang talumpati na nais niyang pasalamatan ang DILG sa pagbigay nito ng Memorandum Circular Number 2023-172 na direktang nagsasaad na ang lokal na pamahalaan ay susuporta sa physical fitness and sports development of students-athletes na kung saan ay himukin na magsagawa ng sports programs, league competitions at amateur sports kabilang na ang training para sa international competition. Sinabi niya rin na maaari umano siya ang pinakabata kung kaya't iinapauna niya na ang paghingi niya ng kanyang paumanhin dahil sa kanyang pagiging makulit at palatanong dahil nais niya lamang umanong matuto at maging malakas ang boses ng mga kabataan. Jenny Babes Bukubo, Malis National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jenny. Samantala, oath-taking ng mga bagong barangay secretary and treasurer officials, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Hatid sa ating new MNHS News Reporter Jenny Bukubo. Balitang Bayan. Nanumpa sa harap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga bagong manunungkulan bilang barangay secretary ng Samariñana na si Mary Joy G. Briones noong araw ng Huwebes, ika-23 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. At sa barangay Ipilan naman ay sina barangay secretary Jerry Ann May O. Enero at treasurer Norin T. Lumugdang kasama si Kagawad Rebecca P. Balmonte noong araw naman ng Martes, ika-21 ng Nobyembre na ginanap sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Malugod na binati ni Mayor Benedito ang mga nanumpa sa katungkulan at hinihikayat sila na maging huwaran at gampanan ang mga tungkulin na iniatang sa kanila na may katapatan at pagmamahal sa mga mamamayan dahil isang pribilehiyo ang makapaglingkod sa mga mamamayan, sa bayan at higit sa lahat sa ating Panginoon. Jenny Babes S. Bukubo, Malis National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jenny. Samantala, Social Security System Manager, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito
Narito ang balita na hatid sa atin ni MNHS News Reporter Casey Lumugda. Balitang Bayan. Noong umaga ng Huwebes, ika-23 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kawani ng Social Security System na pinangunahan ni Branch Manager Abdul Talib A. Aberin sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Hinihimok ng Social Security System ang mga self-employed, contractual at job order ng pamahalaang lokal at mga barangay, lalong-lalo na sa mga hindi pa miyembro ng SSS na mag-apply upang magkaroon ng proteksyon at benepisyo tulad ng hazard of disability, sickness, maternity, old age, death at iba pang contingency na ibinibigay ng tanggapan ng SSS. Ayon kay Mayor Benedito, ang pamahalaang kalukal sa kaniyang pamumuno ay laging handang tumulong para sa ikabubuti ng mga mamamayan at ang pagkakaroon ng proteksyon at benepisyo ay malaking tulong sa panahon ng pangangailangan at hindi inaasahang sakuna. KCM Lumogda Mali National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cassie. Sa Balitang Bayan pa rin, Mayor Benedito patuloy pa rin ang pagbibigay ng kasal ng sibil sa mga magsisiro. Nahatid naman sa ating MNHS News Reporter, Cassie Lumugda. Balitang Bayan. Magkasunod na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang seremonya ng kasal ni sibil ni Iya Naval Sali at Teresa Betasolo noong araw ng Martes, ika-21 ng Nobyembre. Gayun din kina Mishka Sam Pastor at Ederson Patagnan noong araw naman ng Miyerkules, ika-22 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Kasama ang kanilang mga pamilya, kalapit na kaibigan bilang mga saksi sa ginanap na kasalang sibil sa tanggapan ng Punong Bayan sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Masayang binati ni Mayor Benedito ang mga bagong kasal at naggagalak siyang kabahagi ng pagsasaligala ng pagsasama ng nagmamahalan. Pinayuhan din ng Punong Bayan ang mga nagmamahalan na iwasan ang pag-aaway, mag-unawaan, magtulungan, palaguin ang pagmamahalan at isentro sa buhay ang Panginoon upang lalo pang mapatibay ang pagsasama. KCM Lumogda, Malis National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cassie. Manatiling nakatuto sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Iggy Abuan. At ako naman po si Ariana Pangan. Kami po ang Malis National High School News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, Malis National High School or MNH News Team. Ganyan ang ating pasasalamat sa kanilang school principal, mga guro, magulang, pamilya at mahal sa buhay. Isang magandang umaga at maraming salamat po sa inyo. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back po muli sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. And as of now ay makakapanayan po natin ang Commanding Officer ng 27 MCMBLT 7, First Lieutenant Antonio G. Gonzales, PNM. Sir, anong PNM? Philippine Navy Marines, ma'am. Philippine Navy Marines. Ayan mga kababayan. Sir, isang magandang umaga sa inyo. Kamusta po kayo? Okay lang naman, ma'am. Okay lang po. Ayan. Maraming salamat po at pinaunlakan ninyo ang aming invitation despite of your busy schedule, sir. Nako talagang kababayan. Maswerte tayo dahil nandito sila, sir, kasama natin ngayon. At dahil alam naman natin na busy po palagi ang kanilang schedule. Ano po, yes, sir? Yes, ma'am. Opo. Buti at napagbigyan nyo rin po kami ngayon.
Thank you so much po. Mga kababayan, sa mga nag-aabang dyan, ayan, hindi na natin patatagalin pa. Dako na tayo sa unang question, sir. Para po malaman na ng ating mga kababayan kung ano po ang, syempre, ang mandato ng tanggapan ng 27 MC MBLT 7. Ano po? Sir, first, again, pwede nyo bang i-share sa amin kung ano po ang mandato ng inyong tanggapan? Ang 27th Marine Company, ma'am, ay naatasan dito sa area ng Brooks Point Municipality na mag-conduct ng internal security operation at law enforcement support operation, ma'am, para po sa pagpapatibay ng seguridad po dito sa area of operation na italaga sa amin dito sa Brooks Point po. So, ang internal security operation po, yan po yung mga simpleng community engagements namin, ma'am. Yung simpleng pagpapatrol namin at mobile patrol, yan po yung, dyan po nabibilang yung yan po ang internal security operations natin, ma'am. Ang law enforcement support operations naman natin, ma'am, yan po yung mga activities namin. Anything activities na in partnership with the PNP, ma'am, with the Municipal Police Station ng Brooks Point po. Yan po yan, yung mga activities na po yan, ay ang layunin yan ay sa pagpapatibay ng seguridad dito po sa Brooks Point. Ayan. No? Malaking tulong po ang hanay ng kanilang kinabibilangan nila, sir. Dahil sa kung napapansin po natin, sila po ay malaki ang naitutulong pagdating po sa pagmimintini ng peace and order. Kaya kung napapansin po natin, palagi natin sila nakikita saan man sulok dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan, talagang maraming salamat, sir. Saludo po kami sa inyo. And sa ikalawa naman po ay nais naming malaman, sir, kung ano po yung mga routine and duties and responsibilities ng inyo pong tanggapan. Sa routine naman, ma'am, alam niyo, ma'am, kung walang mga request sa amin, mga ganyan, ang basic routine ng isang military company ay kundi mag-train lang po. Yan, mag-train kami, maghanda, meron kami mga lectures na piniprepare po sa aming detachment, nagpapalakas, mga ganyan, mga physical exercises, ma'am, na para sa ganun po, pagdating ng combat operation, ay ready po kami. Ngayon, ma'am, dito po sa area of operation namin dito sa bayan ng Brooks Point, kasama na po talaga sa routine namin ang community engagement. Yes, opo. Wala po sa isang araw na hindi po kami makakapag-engage ng isang komunidad. So, ganyan po kahalaga ang papel ng community engagement po sa pagpapalakas po ng security, pagpapatibay po ng security para ma-achieve talaga natin po yung peace and order dito. Ayan, opo. Ang pag sinabing community engagement, sir, malaki yung naitutulong nito sa magandang relasyon po ng komunidad, at ng syempre ng mga kasundaluhan, ng mga men personnel na nagmimintini po ng kapayapaan. Kasi dati po, kapag yung isang bata pinalo ng nanay, di ba? At pag sinabing pulis, takot yung bata. Opo, so ang pagpapaganda ng community relation ay malaking tulong po para maipaliwanag po sa komunidad din na ito pong hanay ninyo ay tumutulong para maging mapayapa, hindi dapat katakutan. Baka may magulang pa po diyan na pinantatakot yung Marines. Diba? Wag po. Opo, wag naman po. Wag po. Dahil kakampi po natin ang ating mga militar. Tama ba, sir? Tama, ma'am, tama. Alright. Ayun naman, sir, sa kasalukuyan po, military safety, about sa military safety, security, and protection landscape. Dito po sa bayan ng Brooks Point, kamusta po? Ano po ang kasalukuyang situation nito? Ang sitwasyon po dito ngayon sa bayan ng Brooks Point ay, masasabi ko po ay generally peaceful po. No? Very peaceful po dito sa bayan ng Brooks Point.
Ayun ay dahil sa tuloy-tuloy po nating pakikipagtulungan sa kapulisan natin at sa local government unit ng Brooks Point po. So very smooth po ang pakikisama natin sa police, sa local government unit ng Brooks Point. So kaya magandang pagsamahan. So kaya general peaceful po, no? Yun naman po yung natin. Yes, opo. Ayan. So, sa napapansin din po natin, malaking tulong din po ang dati MBLT4, ngayon po MBLT7 po. Opo. At ang company ay 27MC, MBLT7, malaking tulong po sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Ayan. Sa mga papaanong strategy naman po ang anyong mga sinasagawa o ng inyong grupo upang matugunan po ang mga pangangailangan ng barangay ng bayan ukol po sa peace and order? Pagdating po sa peace and order sa barangay, yun nga, sabi ko rin po kanina, community engagement. At sinasagawa namin ito sa pamamagitan ng pag-implement po ng Mobile Community Sustainment Support Program po. So, ito pong Mobile Community Sustainment Support Program or MCSSP ay tumutulong po ito sa ating MTF-LCAC ng bayan ng Brooks Point po. So, more on community engagement pa rin po, community relations, pagpapaganda ng samahan sa community po. So, dahil po doon, sa simpleng ganun po sa simpleng ganun ay na-achieve po natin yung peace and order. Ayun. So, sa simple pong ganun lang po. So, sa MCSSP natin, katulad po sa barangay ng Maasin, umabot po tayo ng 40 days na pagsasagawa po ng MCSSP natin doon. At ngayon po, kasalukuyan naman po ay sa barangay Ipilan. So, sobra na po silang 40 days doon. So, sa simpleng pag-immerse po sa ating community at pagkikipagtulungan na rin sa Municipal Police Station at sa tuloy-tuloy na paglapit sa BLGU po, sa Barangay Local Government Units, lalo na sa ngayon po sa Barangay Ipilan ay na-achieve po natin yung peace and order sa lugar po. Kasi mabilis po yung coordination, mabilis din po yung mga aksyon natin kung meron man pong kailangan aksyonan po. Ayan. Nako, mga kababayan, malaking tulong din po sila regarding sa syempre po dito sa ating sa pagsasagawa ng, sabi ko nga kanina, pag-maintain ng kapayapaan. Kumaga pinaigsi lang yung word na ito pag-maintain na ng kapayapaan, pero napakalawak po nito. At may mga bagay na hindi na dapat natin i-discuss dito, pero syempre, makikita natin yung result ng community, anong tawag doon, sir? Community, community engagement. Kasi dahil dito, maipapaabot ng ating mga men in uniform kung ano po ang nais ng ating pamahalaan, hindi lang ng pamahalaang lokal, kundi ng pamahalaang panlalawigan at national, na which is abutin yung ating mga kababayan na syempre hindi maligaw ng pag-iisip ng Opo. Dapat talaga makalapit tayo sa kanila, no? Para malaman nila na ang gobyerno po ay mayroong mga magagandang layunin simula sa antas ng pamumuhay na mataas hanggang sa pinakamababa, lalo na po sa pinakamababa, sir, na nais tulungan ng lokal na pamahalaan. At malaking tulong po dyan ang hanay ng 27 MCMBLT7. Ayan, thank you so much po muli sa inyo, sir, at sa inyong mga kasamahan. And sir, ito yung isa sa magandang pag-usapan natin sa inyong sitwasyon. Ano po yung mga challenges na madalas po ninyong nararanasan? At kinakaharap? Ano po ang inyo ring ginagawa? Paano nyo po ito hinahandle? Ayan, pwede po tayo mag-cite, sir, ng, alam ko maraming challenges, kung challenges lang, sir. Pagdating po dito, madalas na challenges na nararanasan namin. Masasabi ko dito,
Kapag ano talaga ma'am, kapag nasa labas kami, kung may ginagawa kaming activity, tapos biglang may emergency, yun talaga. So, kailangan kasi kapag may tumawag sa amin at may emergency, dapat maka-react kami kaagad, ma-deploy, makatulong kami kaagad, makapunta kami kaagad doon sa area na yun. Oo nga, no? So, sa ngayon po yun po kasi yung nakikita kong nahihirapan kami. Pero kaya naman po, kahit yung sinisikap namin, ma'am. So, sa mga ganong pagkakataon, kasi sabi ko sa inyo, ma'am, paano kapag nasa labas kami at may nangyari. So, yun yung nakikita namin na nahihirapan kami. Yung nahihirapan kami kasi kailangan dapat namin nandun kagad kami sa area or sa venue kung saan dapat nandun kami. Yun po. Pero may sasakyan naman po kami, so mabilis pa rin kami makapunta doon. Gusto lang namin, ma'am, nandun kami kaagad para tumulong. Grabe, sir, ano? Opo. Sa napapansin ko sa inyong sistema, kumbaga, pangalawa na yun lang yung pamilya eh. Una yung serbisyo eh. Kasi, kumbaga yun na yung parang daily routine ninyo and kumbaga mindset ninyo na kailangan pag humingi ng tulong ang mga kababayan doon agad kayo. Paano po kapag ang pamilya nyo? Kapag ganyan naman po, ma'am, pagdating naman po sa pamilya namin, lalo na po, kunwari, kung yung tropa ko may problema sa pamilya niya, hindi na po ako magdadalawang isip. Ipapaalam ko kagad sa aking battalion commander na kailangan ng lumabas ng tropa ko para makauwi naman po siya at maka-attend po siya sa kung ano man pong family problem na pinagdadaanan. Especially kung emergency. Opo. Ayan. So, okay. pagdating naman po sa family, maluwag po kami. No? Kapag may problema yung tropa sa pamilya, kailangan niya umuwi. Pauwiin ka agad namin kasi kapag hindi namin siya pauuwin, hindi rin po siya makatrabaho ng maayos. Yun na nga din. Opo. Ganun po. At naka-considerable naman pala. Opo. Ngayon naman po sa aming kampo, lahat naman po kami ay magkakasama sa isang kampo, no? So we treat everybody as family po. So kaya ano lang po kami, halos sa isang buong taon po 2 beses lang kami nakakauwi. Na pwedeng umuwi. Tapos ang lalayo pa, sir, ang lalayo ng mga lugar ni talagang hindi biro yung pati yun, sir, no? Kumbaga hindi lang physically, pati yung emotion nyo parang well-trained. Yes, ma'am, kasama lalo na, ma'am, sa namin sa training yan, ma'am, sa kailangan matibay rin talaga yung utak mo, ma'am, ba? Yan. Kasi kapag may ma'am, baka mamaya malungkot ka. Mamaya hindi ka na sumunod. Mahirap yun. Sir, pwede niyo pong i-share sa amin ang mga accomplishment po na simula po nang maitalaga kayo dito sa bayan ng Brooks Point po? Siguro po masabi nating significant po na accomplishment natin ngayon ay sa pagsasagawa ng peaceful na dumaan po na eleksyon. Yes. So wala pong nangyaring gulo. Very smooth po yung naging election natin. Yan po ay sa pakikipagtulungan natin sa Municipal Police Station ng Brooks Point po, ng Coast Guard, ng PNP Maritime, at lalong-lalo na po ng local government unit ng Brooks Point. Ayan ako. Alam naman natin yan. Kitang-kita natin. Thank you so much agad, sir, sa inyong pagpapagal para po sa bayan ng Brooks Point. Hindi lang sa bayan ng Brooks Point, mga kababayan, kundi sa hindi lang lalawigan ng Palawan, kundi buong bansang Pilipinas. Pala, ma'am, nakalimutan ko, yung malaking tulong na sa pag-supervise sa amin ni Sir Gardose ng Comelec. Kamusta, sir? Hi, Sir Gardose. Opo, ayan, napakabait niya ni Sir. Sir, pag-usapan naman po natin ngayon ang mga kawani o hanay po ng Philippine Marines. Marami po ang mga nagnanais ng mga kababayan natin na mapabilang po sa inyong hanay. At ano po ba ang mga pinakamagandang katangian at importanteng abilidad ng isang Marines? Ayan. Sa may nais na makabilang po sa Philippine Marines, sa mga gusto pong mapabilang sa hanay ng Marines. Siguro hindi lang naman po ng Marines, basta gusto mo maging sundalo, dapat dedikado ka.
Dapat dedikado ka at alam mo sa sarili mo na gusto mo po maging sundalo, gusto maging Marines. Kasi baka mamaya, pagdating mo dito sa loob, ayaw mo pala. Ayaw mo pala nung ginagawa mo, malayo ka sa pamilya, malayo ka sa mga kaibigan mo, nalungkot ka bigla. Ano po yun? Isa po yung dahilan para hindi ka po magtagal sa serbisyo. Kaya dapat tibayan mo po ang puso mo. Yan pong isa sa magandang katangian ng pagiging Marines. At ano po ang dapat abangan ng ating mga kababayan sa mga serbisyo publiko po ng inyong tanggapan? Sa ngayon po, ongoing po yung pag-implement natin ng Mobile Community Sustainment Support Program. Tuloy-tuloy po yung community engagement natin na yan. Sa mga future activities pa po, kasama ang LGU ng Brooks Point, meron po tayo sa December 5. Yan po yung Paskuhan sa komunidad. Yes, opo. Meron din po sa December 6 saan po to? Sa Sitio Mararag. May community outreach doon. At sa December 9 sa Barangay Amas. More on community outreach activities, ma'am. Ayan po. Ano-ano naman po ang mga nakalatag na plano ng inyong opisina? Ngayon po, itong buong December po, alam ko may nakahanda pong buong buwan na celebration ang munisipyo po natin. So, lahat po doon ay sasamahan naman po namin. At sa ngayon po, may mga Boy Scout and Girl Scout Jamboree na sinasamahan namin, tinutulungan namin gumawa ng obstacle course at nagtuturo kami sa kanila. At maliban doon sa mga susunod na po na araw, more on community engagement talaga, ma'am. At pakikipag-coordinate po sa LGU ng mga activities po. Kasi syempre, lagi namang magka-tandem ang inyong hanay, pati po ang lokal na pamahalaan. Ayan. And of course, ang ating lokal na pamahalaan sa pamuno po ng ating Mayor Cesario Benedito Jr. and Vice Mayor Mergen de Los Angeles Feliciano ay lagi pong sumusuporta sa hanay po ng 27 MC MBLT7 and maging sa mga nakalipas po na company na na-assign pa dito sa bayan ng Brooks Point. Nako, napakabilis po ng ating oras. Malapit na po tayo magtapos, sir, sa ating 30 minutes. And sir, baka po may mga nais kayong mensahe na iiwan po sa ating mga kababayan na sa inyo po ang pagkakataon. Ang 27th Marine Company po, MBLT7, ay handa pong ibigay po ang buong buhay nila at puso para sa ikabubuti, sa seguridad po, hindi lang po ng Brooks Point, hindi lang po ng Palawan, kundi po ng buong bansa po. So, andito po kami para mas lalo pong pagtibayin ang ating security. Yun lang po, ma'am. Ayan. Ako, maraming salamat muli sa ating panauhin sa umagang ito. Sir Antonio, First Lieutenant Antonio, Commanding Officer First Lieutenant Antonio G. Gonzales. Sir, maraming salamat again. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Malabig na yung kamay ko. Ayan. Mga kababayan, dyan po nagtatapos ang ating panayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Naku, nawa po ay mayroon kayong napulot sa aming kwentuhan, sa aming pag-uusap ngayon. And syempre po, napakahalaga na mayroon po tayong mga ganitong talakayan upang malaman po natin ang mga prioridad at syempre ang mga programa ng hanay ng bawat ahensya. Upang alam po natin or malaman natin kung paano tayo makiisa, magkialam para po sa ikauunlad ng hindi lamang po ng ating bayan, syempre po ng ating mga sarili. Antabayanan niyo po sa ating pagbabalik ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan.
Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Welcome back po muli sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay nasa ikatlong episode na po tayo, ang Serbisyong Bayan. Para po sa ating unang Serbisyong Bayan, pabatid po sa ating mga kababayan dyan na may anak na magka-college. Nako, sa mga kababayan natin na may anak na magka-college, isali mo na po yan sa OWA Scholarship Program. Ano po? At siya po ay may matatanggap na 60,000 pesos yearly allowance. Ang requirements po, dapat ay OFW valid ID or OF valid government issue ID, 2x2 picture, birth certificate authenticated by the Philippine Statistic Authority or PSA, Local Civil Registrar or LCR. Yan, mga kababayan ha, sa mga naghahanap po ng scholarship, ay marami po mga scholarship ang nag-aabang para po sa mga estudyante. Ano po? Nga pala mga kababayan, tagumpay po na naisagawa ang Christmas lightning dyan po sa Rotonda, sa tabi po ng Rotonda, ano po, para po sa pagdiriwang ng kasiyahan sa bayan. Ito po ay may temang ipas ang saya. At syempre po mamayang gabi, abangan po ninyo, mayroon pong palabas sa Liwasang Bayan. Every night po may palabas po na tiyak na magbibigay giliw sa ating mga kababayan na nais magliwaliw at nais na makisaya sa pagdiriwang dito po ng ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Another po na Serbisyong Bayan, BOC hiring high school graduate for security guard 3. No training and experience required. Uy, maganda po ito sa mga naghahangad na maging security dyan na high school graduate. Other vacancies for completion of 2 years or studies in college with up to 27,000 monthly salary. You can also check the link provided to see the article. Tignan na lang po natin yan. Yan po ay na-share sa Municipal Information page. Ito po ay may kalakip na monthly salary na 27,000 or 16,543, depende po yan sa inyong magiging position. Ang alam ko po, pag sa pagiging guard ay may iba't ibang din po yan, level ng position. Application deadline December 1, 2023. Pero subukan pa rin po ninyo na tumingin baka kasi minsan nilalagay nila December 1 pero since hindi pa yun nakukompleto, pinagbibigyan pa po nila. Kaya itry nyo lang po. Ang link po niyan ay matatagpuan sa ating Municipal Information page. Ayan po. Paki-like and follow na lang din po ang ating page. Patuloy din po mga kababayan ang nalalapit na po ang Civil Service Exam, Civil Service Commission ng Civil Service Commission. Civil Service Exam, date of exam is this coming March 3, 2024. Okay? Application period po November 20, 2023 to January 3, 2024. Bagamat may deadline na ibinigay ang ating HRMO, ay makipag-ugnayan pa rin po dahil ang nakalagay naman dito na date is until January 3. Baka po may mga slot pa. Paki-check nyo lang po sa HRMO. And paki-follow po ang kanilang page, HRMO Brooks Point, I think. Or hanapin nyo po dyan. Mas madali nyo pong makita sa Municipal Information page. Dahil usually po ay magkatuwang po ang Municipal Information at lahat po ng sangay ng LGU, even po ang HRMO. So makikita po dyan kung ano po yung mga services ng lokal na pamahalaan. Another po,
Ang recruitment 2023 Philippine Marines Corporation, college graduate and K-12 graduates. Ang K-12 graduates po pala ay pwede na rin, ano? So, eto po ang ilan sa mga detalye dito. Eastern Mindanao Command Area, Davao City, November 20 to 24, 2023. Marines SOAR, December 4 to 8, 2023. Anyway, ito yung mga date na nakalagay dito. Ano po? Pero, bagamat ito yung mga date na nakalagay dito, banggitin po natin yung mga qualification and requirements kasi hindi lang naman po ito this year. Malapit na po ang 2024. Sa requirements po, PSA birth certificate, transcript of records, 2x2 picture, white background po yan, at valid ID. And ang qualification po must be a Filipino citizen, at least 5 feet tall, and must be mentally and physically fit, must be a good moral of character. Ayan. So, syempre, kailangan may disiplina sa sarili. Kung talagang gusto mong maglingkod sa bansang Pilipinas, ano po? At maging bahagi ng mga nagtatanggol ng ating bayan, ay kailangan sa sarili mismo ito nagmumula. Mayroon pong disiplina sa sarili. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Ayan mga kababayan, natapos na naman ang oras ng ating balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna po ng ating Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ng aming External Affairs and Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malakaw, and of course ang alam po ng original host ng programang ito, Ms. Jing Huanya. And sa ngalan ng buong puwersa ng Municipal Information Office, ako po, Maria Len Galicia Archie, ang naghahatid sa inyo ng talakayang bayan, balitang bayan at serbisyong bayan. Dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Pagpalain po tayo ng ating poong may kapal. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.